Mainit na pinag-uusapan ngayon sa Senado ang magiging next Senate President 3 weeks before the second Congress between Senator Chis Escudero and Senator Tito Soto. Nagkakainitan din nga tong dalawang to, si Tito Soto at Chis Escudero, dahil si Tito Soto na sinisisi niya si Chis Escudero na ito daw ang naging dahilan kaya na-delay ang impeachment ni BP Sara. Nang tinanong nga siya sa isang interview, si Tito Soto, sa isang interview, tinanong siya kung tama ba ang nangyayari sa Senado ngayon. Ang sagot niya, hindi. At disappointed daw ito sa nangyayari sa Senado, lalo na sa impeachment ni BP Sara. Pinuna din niya yung mga ilang senador na hindi sumusunod sa konstitusyon. Yung mga senador ngayon nagkakakampihan na talaga kung sino mas bet nilang maging Senate President para sa 20th Congress. Si Senador Bato nagsalita na din kung sino ang pipiliin niya, kasama na yung Duterte 7. Pag-commit na kami. We call ourselves as Duterte 7. Duterte 7. Senator Bungo, Senator Robin Padilla, Senator Marcolita, Senator Aimee Marcos, and the two Villas. Pero Senator Aimee, sir, nag-commit na rin? Senator Aimee? I don't know. I don't know kung nag-usap na sila personally, pero in principle, kami, Duterte Black, napag-usapan namin, we are inclined to support Senate President Chis Escudero. Why, sir? Well, wala naman kami nakitang hindi dapat siya suportahan. So, we support him. Walang kapalit like yung mga committee chairmanship, sir? Wala naman kasi as is man ako. Wala man akong hiningi, wala man rin pinarami sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin, sa Senado. Yung leadership niya is, nakita ko is very open to everything. Hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o porque ganun, yung nakikinig siya. So that's what we need as a democratic institution, pakinggan ang lahat. So, sir, kung tatanungin ka, anong hihingin mong committee kay Senate President Escudero? Wala na akong hinihingi kasi meron naman tayong equity of the incumbent kung gano'n, di ba? Kung, halimbawa, we will vote for him as the Senate President, tapos yaman incumbent senator, kung ano yung hawak ko, I suppose yun pa rin ang hahawakan ko. Equity of the incumbent nga. So, hindi ko na hiningi sa kanya yan. At hindi rin niya in-offer sa akin dahil that's my understanding. Sir, last na lang. So, si Marcoleta nga ba, Blue Ribbon Committee Chairman, sir? Yan ang hinihingi niya and I presume na napangako na sa kanya. Sir, may talks about impeachment nung time na bago kayo mag-commit with SPGs, may hiling ba kayo or any favors asked about the impeachment proceedings? Wala kaming his stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So, yun ang nagustuhan namin na liderato. Yes. Ayun, kinonfirm na nga ni Senator Bato kung sino ang mas pipiliin niya maging Senate President, which is si Senator Chis Escudero. At kinonfirm din niya na yung Duterte 7, yung bago nilang grupo, na ito din yung pipiliin, si Senator Chis Escudero compared kay Tito Sen. Ayun, may bago nga pala silang grupo, which is yung Duterte 7. Ito yung Senator Marcoleta, Robin Padilla,
Amy Marcos, Bongo, yung dalawang Villar at siya. Bakit daw yun yung napili nila? Siguro napag-uusapan nila kung bakit si Senator Chis ang mas pipiliin kaysa doon kay Tito Sen. Sabi niya, mas open-minded daw talaga tong si Chis Escudero na nakikinig sa mga opinion. Hindi, yun yung reason kung kaya mas pinili nila si Chis Escudero compare siguro kay Tito Sen. Kasi nga hindi daw ito close-minded. Si Tito Sen naman kasi, napaka-vocal niya about sa nangyari sa 19th Congress about dun sa impeachment ni VP Sara na porket veterano na siya about impeachment, nakadalawang impeachment na daw siya, na disappointed siya sa mga naging desisyon ng Senado, pinuna niya yung mga ibang senador. Yan tuloy, yung mga pro Duterte na senador, wala siyang nakuhang boto. Syempre, dapat nanahimik na lang muna siya kasi nga hindi pa naman siya part nung 19th Congress. Kung may plano pala siyang maging Senate President, sana naging neutral muna siya ngayon. At kapag naging Senate President na siya or nanalo siya, doon niya ilabas yung pagiging veterano niya. Tinanong nga si Senator Bato about sa impeachment ni VP Sara. Itong impeachment ni VP Sara, mas malabo pa to sa tubig ng Pasig River Pakinggan natin yung naging statement niya. Sa impeachment, sir, di ba po, nag-move kayo para i-dismiss yung articles of impeachment ng June 10. Uulitin niyo po ba yan pag nag-reopen kayo? Yung hihingin na ho ba yan? Hihingin ba yan ng Duterte 7? Mag-usap pa kami. Tingnan namin. Baka sabihin nyo, insisting naman itong mga tao na ito, pabalik-balik. Hiningi na namin yan noon, di ba? Pero one thing I can assure you is that ako from my personal na paniniwala ko ito, that since tinanong ng impeachment court yung House of Representatives as to their stand whether or not itong 28th Congress House of Representatives is willing to be bound by the actions of their predecessors, yung House of Representatives ng 19th Congress. Are they willing to continue or are they willing to be to bind themselves to whatever actions that were took place during the previous Congress? You can expect me also to raise the same question sa floor once the 20th Congress convenes. Tatanong ko rin na, tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also? Diba? Pareho lang naman. Pareho lang. So, tanongin rin natin yung Senate of the 28th Congress kung are they willing to be bound by the actions of the previous previous Senate of the 19th Congress. So, Senator, ibig sabihin, bago kayo mag-decide kung i-dismiss o hindi, paano po yung scenario? Kailangan po bang magbotohan? Kung sa tingin ng Senado ay may jurisdiction kayo o wala dun sa impeachment? Yun. Dapat, it has to be established. It has to be established by the Senate, not by the impeachment court. By the Senate. So, paano We are ibig talking sabihin- about new composition ng Senado. So I am asking the Senate, not the impeachment court. Ha? Senate nga tinatanong ko kasi nga bago ang composition ng Senate compared doon sa previous Senate. So magiging iba na naman ang composition ng impeachment court, di ba? Pero itatanong ko yan dito sa plenaryo namin as a Senate, not as an impeachment court. Di ba? So, yan na po ba yung sa inyong sir, sorry. Yan na po ba yung yan ang i-raise ninyo, 7, solid 7? I hope they are going to support me, but hindi pa namin napag-usapan yun. As I've said, personal ko lang yan na paniniwala na kailangan tanungin rin natin itong Senate of the 20th Congress.
kung magpapabind ba sila sa actions ng Senate of the 2019 Congress. Sir, sorry, isa na lang. Sir, hindi nga ho ba proof na talagang tatawid dito sa 20th Congress at kailangan yung mag-trial, yung pong pag-return ng articles of impeachment sa House kasi hiningan niyo po sila ng, may order kayo sa kanila eh. Na-comply na yung isa, sir, yung certification na in compliance daw with the Constitution yung pong articles, and then magko-comply din daw po dun sila sa pangalawang order. So, pag nag-comply sila, hindi ho ba dapat diretso na kayo sa trial, sir? Paano? Ibang nang composition rin ng Senate na 20th Congress eh. Kaya tatanungin ko talaga, paano ma-settle yung issue of jurisdiction? Tanungin natin. Kasi tinanong natin yung House, why not ask the Senate? Pareho lang yun. Hindi namin napag-usapan yan. Ako, sa akin lang yung personal ko lang yan na paningin. Sir, personally, mag-move po ba kayo na ulit na ipa-dismiss yung impeachment ni VP Sara? Hindi, siguro, pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanongin ko para masettle natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kung halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang positive action, no? Na talagang majority sila ay pumayag na yung tatawid yung jurisdiction sa 20th Congress. So gusto ko ring tanongin rin ang Senado. Kasi pareho lang naman yan. Nagtatanong tayo ng jurisdiction ng bagong Congress. Ang usapin talaga about impeachment ni VP Sara ay sobrang labo. Hanggang ngayon yung impeachment na yan nasa sa Kongreso pa rin at hindi pa rin nila na ibabalik sa Senado yung mga requirements na hinihingi. Hindi pa lahat nagagawa. Kaya alam natin na malabo talaga na explain na yan na 20th Congress na ngayon. Yung nag-file niyan is 19th Congress. Alam natin na mas malabo pa talaga, malabo yung impeachment ni VP Sara. Pero alam din natin napakarami dyan na gustong ma-impeach si VP Sara, matanggal si VP Sara kasi alam din nila na si VP, takot sila na maging presidente si VP Sara, lalo na yung mga tao sa Malacanang. Takot yan sila na makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Alam na naman natin kung sino-sino sila.